We are going to continue our series on The Bible Explains, Part 232. Today we're going to talk about facing the new year in God's grace. By the time you see this broadcast, we have just crossed the new year, and it's barely 4 days into 2026. So how do we face 2026? I believe the only way we can face this new year is by grace. Nothing but grace, grace plus nothing, grace all the way to 2026. Let's commit this verse to the Lord. Manalangin po muna tayo. Our dearest Father in heaven, we are so very thankful for how you have blessed us today and how you have kept us the whole 2025. And as you promised, you will continue to keep us this new year. Thank you so much for these beautiful people who came here today to honor you, to worship you. Thank you so much for the wonderful time of praise and worship. Truly, you inhabit the praises of your people. Thank you so much for the beautiful people who are joining us today online. Thank you so much for this wonderful time of learning. We commit to you this time, all by your grace, for your glory. We pray in the name of Jesus, our Lord and Savior, by the power of the Holy Spirit. And everybody would just simply say, Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Come on, give Him praise. Give Him praise. Pagharap po natin sa bagong taon, paghakbang po natin sa bawat araw nitong bagong taon, ramdam ng marami, kundi man ng lahat, ang pressure to do better, to perform well, to prove something to God or prove something to themselves. But grace invites us to start this new year differently. Let's face this new year the grace way. I believe in Christ, we can face the new year in grace. What could be our spiritual postures and progression as we face this year? Allow me to propose the 3 grace postures as we face the new year. Number 1, sit down and learn more grace. Sit down and learn more grace. As we face the new year, grace invites us first to sit down, not to rush ahead. Before we plan, decide, or do anything, God calls us to rest and learn. Mga kabiyaya, there is a reason why the Jewish culture starts their day at sundown. Magkaiba po ang Hintil at ang mga Hudyo. Sa mga Hudyo, nagsisimula ang araw, ang bagong araw, paglubog ng araw. Para po sa ating mga Hintil, nagsisimula ang bagong araw, pagsikat ng araw. Para sa mga Hintil, we start the day working. For the Jews, they start the day by resting. Ang tamang paraan ng pagsisimula ng bawat araw o maging ng bawat taon ay magsimula tayong hindi gahol, hindi nagmamadali, walang kailangan patunayan. Kailangan nating maging mapagpahinga sa tinapos na gawa ng ating Panginoong Hesukristo. I believe there is no reason to rush. We need to slow down. We need to hear more from the Lord. We need to learn more grace every step of the way.
Sitting down in grace means choosing to rest in the richness of the revelation of the message of grace. Walang taong pwedeng magsabi, alam niya na ang buong kapahayagan ng mensahe ng biyaya. Lahat po tayo ay patuloy na nag-aaral. Lahat tayo ay patuloy na tumatanggap ng progressive revelation. Lahat tayo ay patuloy na lumalalim. Patuloy na tumatay yung humahanga sa kagandahan ng tinapos na gawa ng ating Panginoon. Kailangan maging mapagpakumbaba sa pagharap sa bagong taon at sabihin natin, Panginoon, I want to know more of your grace. Gusto ko pa pong matuto ng marami pang mga bagay-bagay tungkol sa iyong mayamang biyaya. I want to learn more of the finished work of the Lord Jesus Christ. Can you say amen? Luke chapter 10 verse 38 following verses explores this very idea. Verse 38, as Jesus and his disciples were on their way, he came to a village where a woman named Martha opened her home to him. She had a sister called Mary, who sat at the Lord's feet listening to what he said. I want to read that part again. She had a sister called Mary, who sat at the Lord's feet listening to what Jesus said. Verse number 40. But Martha was distracted by all the preparations that had to be made. She came to him. Martha came to Jesus and asked, Lord, don't you care that my sister has left me to do the work by myself? Tell her to help me. Verse 41, Martha, Martha, the Lord answered, you are worried and upset about many things, but only one thing is needed. How many things are needed? One thing. Not two things, not three things, not many things. There is only one thing that is truly needed according to Jesus. Now, this is not a matter of survey. This is not a matter of opinion. This is not anyone's opinion. This is the very words of Jesus. Again, but only one thing is needed. Ang daming tao, ang daming gustong gawin. Ang daming gustong patunayan. Gustong maging dakila. Dakila sa mundo, dakila sa pamilya, at dakila sa kanyang sarili. Maraming mga taong gustong patunayan na sila'y magaling. Abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit ang sabi ni Jesus, isang bagay lang ang kailangan. But only one thing is needed. How many things? I cannot hear you from where I am. How many things? One thing. How many things? One thing. One thing. One thing. But only one thing is needed. Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her. Request denied. Nag-request si Martha na sabihan ni Jesus si Maria na tumayo at tulungan siya sa lahat ng kanyang kaabalahan. Ang sabi ng Panginoong Jesus, pinili ni Maria ang mas tama at mas kailangan. The word better is a comparative word. Kanino inihambing ang gawain ni Maria? Kay Martha. Si Martha ay abalang-abala para patunayan ang kanyang kagalingan, ang kanyang kasipagan, ang kanyang pagiging uliran, ang kanyang pagiging magaling.
Pero si Maria, walang kailangan patunayan. Pinili niyang maging simple. Pinili niyang wag mapansin ng marami. Pinili niya lang na umupo sa paanan ni Jesus, makinig at matuto ng marami pang mga espiritual na katotohanan. At ang wika ng Panginoong Jesus, Mary has chosen the better thing, and it will not be taken away from her. Pinili ni Maria ang mas tama. Pinili ni Maria ang mas kailangan. Pinili ni Maria ang mas may mabigat na kahulugan. Maraming bagay kasi ang nagdi-distract sa atin, katulad ni Martha. Martha was so distracted with a lot of things in life. Busy dito, busy doon, busy dito, demands ng asawa, demands ng mga anak, demands ng in-laws, biyanan, manugang, demands ng sarili. Sabi ni Jesus, don't get distracted with a lot of things. Just choose what is the one thing. How many things? The one thing that is needed. And Mary has chosen the better things, and it will not be taken away from her. Beautiful, isn't it? Learn more, and learn it more. Hindi darating sa punto ng buhay natin na sasabihin natin, alam ko ng lahat. There is no such thing as that. Walang taong alam ang lahat. Lahat tayo ay patuloy na lumalago sa kaalaman, patuloy na natututo, patuloy na lumalalim sa mensahe ng biyaya. Say amen. Amen. This is exactly the wisdom why we introduce the very idea of our daily grace. We call it ODG. 2 years ago, since 2004, the Lord instructed me to introduce this material. 2004, nag-start po tayo. At ang atin pong goal ay ating matuhog ang 13 epistles of Paul. That's why we started chronologically. Hindi po ayon doon sa ayos ng mga aklat na nakikita nyo sa Biblia, kundi kung kailan ito isinulat ni Pablo chronologically. The very idea was, we want to see the progression of grace in Paul's life. Dahil kahit ikaw ay nagtuturo ng grasya, kailangan mo ring lumago sa grasya. Nag-progress si Paul. He also grew in the grace of God as he committed himself to teach the grace of God. That is why we started in the book of 1 Thessalonians. Kasi yun ang unang isinulat ni Paul. 1 Thessalonians, and then he moves on, epistle after epistle after epistle. Nag-end po tayo ng 2024, December, 1 Corinthians chapter 9. Bagaman hindi naging madali para po kay Bishop Emmy, sapagkat kailangan niya isingit ito sa kanyang schedule, kasama ng mga pagtuturo araw-araw sa iba't ibang lugar. Pagtuturo sa simbahan ng 4 na beses tuwing linggo. And not to mention, kailangan mag-travel nila kasama si Pastora Jo sa mga probinsya at sa iba't ibang mga bansa. But we have committed ourselves to do this. Come 2025, itinuloy po natin. From January 2025 up to December, sinimulan po natin ang 1 Corinthians chapter 10. December 2025, we just finished
Ang buong 13 epistles, would you believe that? 13 epistles in 2 years, verse by verse, gleaning on the richness of the message of grace through the life of the Apostle Paul. We ended 2 Timothy chapter 4. The last epistle Paul wrote was 2 Timothy. We cannot stop. I promise God that I will not stop. I'll keep on keeping on. It's not going to be easy. Especially this year, it's not going to be easy for us. I know and I understand what is ahead of us. Pero we cannot stop. We cannot turn back. We must keep on keeping on. Hindi tayo iiwanan. Hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. His grace will always be sufficient. Huwag kami. Nasubok na namin ang biyaya ng Diyos. I got saved when I was 8 years old. I became a pastor when I was 18. And I am turning 60 years old 2026. And I am still committed to preach this one gospel to the ends of the earth. The mighty gospel of the Lord Jesus. Gagawin po natin ito kahit sa anong paraan. If we have to travel thousands of miles, we will do. Kung hindi kailangan matulog at mamaya na lang kumain, we will still do it. Kung kinakailangan we use our own resources, we are very much willing to do. Because we know for a fact, there is only one thing and one thing is needed to bring this gospel, the gospel of grace, to the ends of the earth. Shout amen. I am telling you, we cannot stop. 2026, patuloy po ang Our Daily Grace Devotional ebook. Pero this time, we are now on the general epistles. What an accomplishment. I just want to say thank you, Bishop Amy, for making it a lot easier for us. Kala nyo kayo lang ang nag-i-enjoy po ko. Sapagkat it's always been my dream to write devotions in every verse of the Bible. Di ko alam kung kailan babalik ang Panginoon. Di ko alam kung hanggang kailan pahihiramin ang hininga ng buhay itong lingkod ng Panginoon na ito. Pero we are now at least on the general epistles, the book of Hebrews. This year, 2026, January, I want you to journey with us. We're not selling this. We're just giving you the opportunity to partner with us. If you don't have money, just tell us. Give us the copy. I'll give it to you for free. Just tell us, I don't have money. I'll give it to you for free. We're only giving you the opportunity, especially those who are watching this broadcast, the opportunity to partner with us. So we can together bring the gospel of grace to the ends of the earth. Because we believe for Full Grace Philippines, we believe for Full Grace International. Pangarap lang po yan, hindi mangyayari. If no one would just say, count me in, Bishop. Sali ako dyan, isama mo ako, ibilang mo ako, kasali ako dyan. And then it will become a reality in whatever way you can. And those who are watching this broadcast, I'm giving you the opportunity. Offering of any amount. And if that is difficult for you, just tell me, I'll give it to you for free. Because I know what these e-books can do to your life. ODG 2026, January, from the book of Hebrews chapter 1 up to chapter 10, will end in verse 25, and then we'll pick it up
next month, another month until we finish 2026, and promise until Jesus returns. Palakpakan natin ang Panginoon, until Jesus returns. Bishop, ano po bang meron sa ODG? Some of you already tried this. Some of you tried and stopped. Some of you tried and keep on doing this. I want you to enjoy God's daily grace every day, at least in 4 sections. The scripture, the devotion, the life application, and the prayer for the day. Yun po yung 4 major sections ng ODG. Our newest program on top of ODG and our newest material is Family Devotion. This is a weekly grace-based devotional guide for family. This is only weekly. Meron pong 5 sections ang Family Devotion ebook. 1, scripture reading, and we started in the book of Psalms because we want the family devotion becomes a family altar, a family worship. So we start with the book of Psalms, then reflection, and then meron ng exhortation na nakasulat, and then life application, and of course we end with the prayer for the day. Grace-based declaratory prayer. We're not begging anything from God. Hindi tayo nanlilimos at nakikiusap humingi ng kanyang basbas. Pinagpala na tayo at pinabura na tayo ng ating Panginoon. We pray in faith and in declaration. Can you say amen? Amen. Why I say all this? Because this is I believe. This is what I believe. There is no better way to learn more grace than to look at scripture verse by verse and discover the richness of the revelation of the message of grace daily. And I can say this with all honesty. ODG does this. So please, learn to sit down and learn more grace. Number 2, stand in grace. As we face the new year, we do not stand on our strength, resolutions, or predictions. We stand in grace. The year ahead may be unknown, but grace is sure. It is the solid ground on which we stand, given to us in Christ. Are you in Christ? You have been given the grace of God. And the grace of God is the solid ground on which we stand, not only this year, but the many years of our lives. Standing in grace means we move forward without fear, knowing that what we cannot control, grace already covers. And what we cannot finish, grace sustains and finishes. Nothing to worry. Hindi dapat mag-alala sapagkat dakila ang biyaya ng Diyos. Ang hindi natin kaya ay kaya ng biyaya ng Diyos. Kapag matagal-tagal na rin po kayo sa biyaya, nasubok nyo na ang biyaya ng Diyos, at least alam ninyo na hindi kayo ipinahiya ng biyaya ng Diyos. Hindi kayo iniwanan ng biyaya ng Diyos. Can you shout amen? Romans chapter 5 verse 2, the Apostle Paul writes, through whom we have gained access by faith into this grace in which we now stand. Listen up. The Apostle Paul said, we stand in the grace of God. We stand now
in the grace of God. Can you say amen? Now look at the verse again. Through whom we have gained access. Tell me how? By faith into this grace in which we now stand. Where do we stand now? In grace. We stand in the grace of God. Look at the next line. And we rejoice in the hope of the glory of God. Tandaan mga kabiyaya, kay Kristo, hindi ho tayo nag-i-struggle para makagain ng access. Nabigyan na tayo ng access code. At ang access code ay faith. Even the code of faith is not ours. It's been given to us through the Word of God, as it is written, faith comes by hearing, and hearing the Word of God. Nung nagpasya ka makinig ng salita ng Diyos, dinapuan ka ng faith. Nung magkaroon ka ng faith, yun ang access mo doon sa grace ni God. Lahat ng bagay na napapaloob dito, kasama sa biyaya at tinapos na gawa ni Kristo. Standing in grace means standing on everything grace has already bought for us through Christ's finished work. Salvation, healing, provision, and eternal life. These are not rewards we strive for, but gifts we receive. Can you say amen? We access them not by effort, but by faith, resting in what Christ has fully accomplished. Can you say amen? That is why, with all confidence, we can say, in Christ, I am blessed and highly favored. In Christ, I am rich and godly. In Christ, I am healed and healthy. In Christ, I have eternal life. Lahat ito ay dahil sa tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Shout amen! Come on, give Him praise, give Him praise, give Him praise! Malakas sa palakpakan, may kasamang hiyawan. Praise the Lord! Praise the Lord! Maraming mga tao pumapasok sa bagong taon, bagabag na bagabag, dahil sa kanilang mga nakaraang mga taon. Bagabag sila, sapagkat meron silang mga hindi natapos, meron silang mga iniwanan, meron silang mga maling pagpapasya, at meron silang mga na-miss na opportunity. Bagabag sa buhay. Sinasabi sa atin ng biyaya ng Diyos, ng atin pong bagong taon ay nakasalalay lamang hindi sa nagawa natin, hindi sa hindi natin nagawa, kundi sa tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Amen. Number 2, stand in grace. Number 3, I'm starting to close. Walk in the fields of grace. Walk in the fields of grace. Grace does not make us passive. It teaches us how to move forward without pressure. To walk in the fields of grace is to live faith-aware, knowing that grace surrounds us. Can you say amen? Grace surrounds us. Pinapaligiran tayo ng biyaya ng Diyos, sapagkat ang biyaya ng Diyos ay naipagkaloob na sa atin. How to walk in the fields of grace? Bisa, paano po ba lumakad sa biyaya? To walk in the fields of grace is to walk by faith, not by sight. Grace teaches us to trust what God has promised, even when what we see seems
to say otherwise. Tinuturuan tayo na lumakad sa pananampalataya kahit kung minsan iba yung nakikita natin. Pero kailangan pa rin nating lumakad sa pananampalataya. Naniniwala tayo'y pinagaling na. Kahit kung minsan na nakikita ng ating mata, parang hindi pa. Kailangan pa rin nating maniwala. Kailangan nating maniwala na tayo pinagpala kahit kung minsan para nakikita natin mayroong kakulangan at may kakapusan, and yet kailangan pa rin nating maniwala sapagkat nangyayari lang ito sa naniniwala. Itaas ang kamay ng mga naniniwala. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. 2 Corinthians chapter 5 verse 7. For we walk by faith, not by sight. Walking by faith is not walking by sight. Not walking by natural senses. Walking by your spiritual sense, which is the sixth sense, walking by faith. What is faith, Bishop? What is faith? Hebrews chapter 11 verse 1 gives us the answer. Now faith is the substance of things hoped for. Look at the next line. The evidence of things not seen. Have you noticed something there? Faith has everything to do with what you cannot see. That is what faith is. Kapag nakikita, hindi ho pananampalataya. Dahil ang pananampalataya ay sa mga bagay na hindi nakikita, pero pinaniniwalaan mo. Mga bagay na hindi mo nararamdaman, pero pinaniniwalaan mo. Mga bagay na parang unreasonable, unbelievable, incredible, and yet you choose to believe. I choose to believe. Maniniwala ko at naniniwala ako dahil sa Diyos walang imposible. Sa Diyos walang imposible. Now look at this verse from the Amplified Version. Beautifully worded. Look at the verse from the Amplified Version. Now faith is the assurance of the things we hope for, being the proof of the things we do not see, and the conviction of their reality. Convinced kang totoo, kahit hindi mo nakikita, di mo naamoy, hindi mo nahawakan, hindi mo narinig, o hindi mo man lang nalasahan, beyond the natural senses, and yet you decide, I believe, I believe, I believe, because it only happens to those who believe. And how many believers we have today? Come on, how many believers we have today? Palakpakan natin ng malakas ang Panginoon. Look at the last line. Perceiving as real fact what is not revealed to the senses. You have 5 senses. Sense of sight, sense of smell, sense of hearing, sense of taste, and sense of touch. Faith has nothing to do with 5 natural senses. Faith is everything to do with what you believe. Can you say amen? Amen. Nang dumating si Jesus sa bahay ni Jairus, patay na ang kanyang anak. Sabi ng mga tao, Jairus, patay na ang anak mo. Huwag mo nang gambalain ang guro. Naroon na ang mga umiiyak. Hinawakan ni Jesus ang kamay ni Jairus. Only 2 words. Only believe. Those 2 words changed the whole course of the situation that day. Kung gusto mong mabago ang taon na ito para sa iyo, maniwala ka lang. Walang hindi kayang gawin ng Diyos.
sa mga naniniwala. There are times when situations contradict our confession, yet faith chooses to believe. In grace, we keep walking, not because everything looks right, but because we believe the one who is always right. God is too wise to be mistaken. Hindi pwede magkamali ang Diyos. Hindi mo maiintindihan, pero hindi obligadong magpaliwanag ang Diyos sa iyo. Pero kailangan mo magtiwala. At pag di mo naiintindihan, paniwalaan mo, mabuti ang Diyos sa iyo. Mabuti ang Diyos sa iyo. Amen. Honestly, with this limited peanut brain we have, we cannot understand a lot of things, and we even ask God, why, Lord? Why would you allow these things to happen? Why now? Bakit ngayon? And sometimes we feel that our back is set against the wall and we do not know what to do. And don't you ever doubt the goodness of God, because He is good all the time. He is good all the time. Naging mabuti ang Diyos sa iyo noong nakaraang taon, at hindi magbabago, mabuti ang Diyos sa iyo sa bagong taon at sa maraming taon ng iyong buhay. Grace is not hurried or demanding. It does not pressure you to arrive quickly or perform perfectly. Grace assures you of God's presence in every step, guiding you as you move forward. With grace, the future is a journey you walk through with God besides you. He promised, I will never leave you, I will never forsake you. Iiwanan ka ng lahat ng tao. Promise yan. Promise. Iiwanan ka lahat ng tao. Mga nangakong hindi ka iiwanan, they will stay with you, they will leave you. Ano sabi ni David? Iiwanan ako ng nanay at tatay ko. Nanay at tatay na yun, ha? Pero ang sabi niya, hindi ako iiwanan ng Panginoon. Hindi ako iiwanan ng Panginoon. He said, though my father and my mother forsake me, the Lord will never forsake me. Doon tayo nakaangkas. Kahit sino pwede tayong iwanan. Asawa mo pwede kang iwanan. Mga anak mo iiwanan ka pag nagkaroon na sila ng sariling pamilya. At minsan matatagpuan mo ang sarili mo parang mag-isa ka na lang. Pero tandaan, kahit kailan hindi ka nag-isa. Lagi kang sinasamahan ng Panginoon sa lahat ng panahon. Shout amen. Amen. Let's see them again. You can see this on your screen. Basahin natin ng malakas. 3 grace postures as we face the new year. All together. Let's read them out loud. Ready? Number 1. Number 2. Number 3. Sit down, stand, and walk. These are the grace postures we need as we face this new year. Let me give you the life application. Number 1, start each day in God's grace. Simulan na natin ang bagong taon ng tama. Pwede po ba? Simulan natin ang bawat araw sa biyaya ng Diyos. Kailangan mo mag-devotion hindi para malugod ang Diyos sa iyo. Gusto mong mag-devotion dahil kinalulugdan ka ng Diyos at nalulugod ka sa Diyos. It is not
an obligation to keep. It is something that you enjoy to do because you are in His grace. The most practical way to do this through our daily grace, ODG. A simple, unhurried moment with scripture that anchors your heart in Christ finished work. I want to say that ODG for January 2026 is now available. Start the day right. Start the day with the grace of God. Enjoy God's grace every day. Before the noise of the day begins, let grace shape your thoughts, steady your faith. Remind yourself that grace is greater than whatever you may face today. Can you say amen? Amen. Number 2, declare God's favor in your life this year. Declare God's favor in your life this year. Declaring God's favor is not wishful thinking. It is agreeing with what Christ has already secured for you. Lahat ng sinigurado, lahat ng tiniyak, ng tinapos na gawa ni Kristo para sa iyo, ayunan mo at ideklara mo. Naroon ang iyong pangalan, sa iyo ang pagpapala na yan. As you declare His favor, you align your heart with His grace. Walk with confidence instead of fear, and face each day expecting His goodness to surround you. Ideklara mo at asahan mo na bawat araw pinapaligiran ka ng biyaya ng Diyos. Sinusundan ka ng biyaya ng Diyos, and furthermore, hinahabol ka ng biyaya ng Diyos. Come on, give Him praise. Number 3, enjoy God's blessing and be a blessing. Grace teaches us to receive God's goodness with gratitude and to let it overflow naturally to those around us. You are blessed to be a blessing. When God spoke blessing over Abraham, God said, I will bless you and you will be a blessing. Pinuno ka ng pagpapala ng Diyos, hindi para maging timba ng pagpapala, kundi para maging daluyan ng pagpapala. When you enjoy His blessings without guilt, grace turns what you have received into a channel of generosity for others. Hayaan mo namang ngumiti ang iba sa pamamagitan mo. Let me rephrase that. Pangitiin mo naman ang iba. Pasayahin mo naman ang iba. Huwag po sarili. Lahat ng pagpapala, huwag mong ubusin para tustusan ang sarili. Baka pwede namang sumaya ang ibang tao sa pagpapalang ibinigay sa iyo ng Diyos. Maging pagpapala. Can you say amen? Amen. Can you say amen? Amen. Let's see them again. 3 life application. Basahin natin ng malakas at sabay-sabay. Can we do this together? Ready? Number 1. Number 2. Declare God's favor in your life this year. Number 3. Enjoy God's blessing and be a blessing. Start each day in God's grace. Declare God's favor in your life this year. Enjoy God's blessing and be a blessing. The big idea is, in Christ, I face the new year in grace. Kay Kristo, hinaharap ko ang bagong taon
sa biyaya. Sabay-sabay, ano po ang big idea? In Christ, I face the new year in grace. Of course, we do not want to end this broadcast without giving you the opportunity to receive Jesus today, so you can also start this year in His grace. Huwag palampasin ang pagkakataon na ito. Tanggapin ang Panginoong Hesus at maligtas. Ngayon na ang araw ng kaligtasan. Taas natin ang ating dalawang kamay sa lahat ng narito sa loob ng bulwagan na ito. Samahan po natin ang ating mga bisita na nanonood sa broadcast na ito. Manalangin po tayo ng pagtanggap. Sumunod kayo sa bawat kataga na bibigkasin ko at ariin na isang personal na panalangin. Manalangin po tayo. Panginoong Hesus, ako po'y makasalanan. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Ako'y mapapahamak ng hiwalay sa iyo. Narinig ko po ang mabuting balita. Ako po'y naniniwala. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Salamat po, pinatawad mo na ang aking mga kasalanan. Isinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ako na lang po mananalangin, Ama, sa oras na ito. Itinataas ko po sa harapan ng sino man sumunod sa panalangin ng pagtanggap sa unang pagkakataon sa loob ng bulwagang ito, lalo na sa mga nanonood sa broadcast na ito. Pinagkakatiwala po namin sila sa iyong kagandahang loob na sila'y lumago sa biyaya at sa bagong natagpuang pananampalataya. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, tayong lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan si Lord. Amen. Kunin po natin ang ating communion elements and let's do this together. Ating alalahanin, gunitain ang tinapos na gawa ni Kristo sa pamagitan ng banal na komunyon. Alright, let's do this together mga kabiyaya. Hawak-hawak po natin ang pinakamakapangyarihang simbolo ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ngayon naman ay binibigay ko sa inyo. Nang gabing siya pagkanuloy dumampot siya ng tinapay, kanyang pinagpira-preso at kanyang sinabi, ito ang aking katawan na pinagpira-preso dahil sa inyo. Gawin nyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Gayon din naman matapos maghapunan ay kanyang hinawakan ng saro at kanyang sinabi, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Gawin nyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Ate po itaas ang ating dalawang kamay at sumunod tayo sa panalangin na ito. Aming Ama, maraming salamat po sa aming Panginoong Hesukristo. Panginoong Hesukristo, maraming salamat po sa iyong banal na dugo na iyong itinigis sa krus ng Kalbaryo. Dahil po dito, lahat ng aming kasalanan ay iyon ang pinatawad. Maraming salamat po sa iyong katawan na nabugbog at nasugatan. Dahil po dito, lahat ng aming sakit ay iyon ang pinagaling. Gaya ng nasusulat, sa iyong mga sugat, ako'y magaling na. Ako'y naniniwala. Ako'y magaling na. Aking dinideklara, ako'y magaling na. Ako'y malusog, malakas, masigla, pinagpala, pinaburan, at mabubuhay ng mahaba. Sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po. Banal na Espiritu,
sa iyong kapahayagan sa mensahe ng biyaya. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Isang beses pa, malakas at sabay-sabay. Ano po ang ating big idea? Mas malakas pa. Are you in Christ? You face this new year in grace. Can you say amen? Last of all, let me speak to your heart, you who are watching this broadcast. If this broadcast has blessed you, and if not asking too much, I would like you to bless this ministry with your love offering, so that together we can reach the world with the message of full grace. From the bottom of our hearts here at EMI, we would like to say thank you for giving to the Lord. We'll see you next Sunday, prayerfully on site, but definitely we'll see you again online. Ako po si Bishop Emmy, kasama po si Pastor Joe at ang kabuuan ng The Lord's Community and EMI Broadcast. Maraming salamat po and Happy New Year! Stay a bit for more announcements. Stay blessed and stay connected. Always remember, in Christ, you are forever. Charito!